Amen. Glory to God. Praise God. Song number 46, Joy in Serving Jesus. Okay, first stanza. Ready now? Sing. There is joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills the heart with praises every hour and every day. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that in my heart, every moment, every hour, as I draw upon His part, there is joy, joy, joy that never shall depart. Second, there is joy in serving Jesus, joy that triumphs over pain, fills my soul with heaven's music, till I join the glad refrain. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart, every moment, every hour, as I draw upon His part. There is joy, joy, joy that never shall depart. Third, there is joy in serving Jesus as I walk along with God. This the joy of Christ my Savior, who the path of suffering trod. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart, every moment, every hour, as I draw upon His part. There is joy, joy, joy that never shall depart. Last stanza, sing. There is joy in serving Jesus, joy amid the darkest night, for I've learned the wondrous secret, and I'm walking in the light. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throbs within my heart, every moment, every hour, as I draw upon His part. There is joy, joy, joy that never shall depart. Amen. Okay, buksan niyo mga Biblia. Psalms 95, verse 1 and 2. Psalms 95, verses 1 and 2. Basahin natin sabay-sabay. Undog palihog. Okay, basahin natin ng sabay-sabay. Psalms 95, verse 1 and 2. Psalms 95, verses 1 and 2. Okay, nakita niyo na ang Psalms 95, verses 1 at saka 2. Okay, read. Begin. O come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving, and make a joyful noise unto Him with psalms. Let us pray. Our Heavenly Father, maraming salamat po, aming Diyos sa langit, sa araw na to na makakanta sa iyo, magpapuri, makapanalangin sa iyo, kausapin kayo namin, Panginoon Diyos, at kami rin po ay makinig na iyong salita. Sa aking sarili, wala po akong magagawa. Help me, Holy Spirit of God, at make me a channel of blessing sa iyong mga anak, at sa amin sa iyong mga anak, at salvation rin ng mga wala pa sa inyo, na sa aming mga kaibigan sa FB, sa YouTube, na sila rin po ay makakilala kay Lord Jesus Christ bilang personal nilang Panginoon na tagapagligtas. Patawad po sa aming kasalanan pagkukulang, at maging karapat-dapat kami tumanggap ng pagpapala spiritual. Thank you po sa mga blessings. Ingatan mo kami at aming mahal sa buhay. Sa iyo po ang lahat ng glory, honor at power, Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Thank you. Please be seated. Ang title ngayong umaga, Joy in the Lord. Joy in the Lord. So, thank you at maupo na po kayo in the presence of our God. At good morning muli sa inyo lahat at salamat sa Diyos. Praise God.
Glory to God. Today is August 30, 2020. Last Sunday for the month of August. At ngayon ay sa Aklan Province, kung hindi ko magkamali, ay ika-25th Sunday na. Ika-25th Sunday na mayroon na tayong lockdown. At ngayon ay ika-174 days. 174 days na during this pandemic ay mayroong lockdown. So, Joy in the Lord, yan ang title ngayon. Although nakaranas yung halos buong mundo naman, ay nakaranas ngayon ng lockdown, mayroong kalungkutan, stress, may takot. Pero ngayon, salamat sa Panginoon, ang ating ngayong pag-aral na ay Joy in the Lord. Amen? Joy in the Lord. Merong ang verse sa Biblia, the joy of the Lord is our strength. Ang joy, ang kagalakan na sa Panginoon ay yung ang ating kalakasan, ang ating strength. At salamat sa Panginoon, the word Lord mentioned sa Bible ay 6,782 times. At ang the word joy ay na-mention 201 times. The Lord mentioned 6,782 times. Ang word na joy na-mention 201 times. Ang word na happy 25 times. Yung glad 150 times. Yung merry, the merry heart do it good like a medicine, ay nabanggit siya na 29 times. Equals lahat, totalin 405 times. I-total mo yung word na joy, happy, glad, merry, equals 405 times. At alam natin sa isang taon, mayroong 365 days in 1 year. Kaya ito 405 times pinag-aralan ko talaga, praise the Lord. At sobra pa ng 40 times. Ibig sabihin may extra 40 days pa of happiness. Sabi nga ni dating Senador Juan Ponce Enrile ay, gusto ko happy ka. Joy. Enough for us to have joy in the Lord. For 1 year, mayroon pa tayong extra 40 times na mayroong mga versikulo na binigay sa atin ng Panginoon. Even in this present time of COVID-19 pandemic, mayroon tayong joy pa rin sa Panginoon. Every day, despite of limitation sa pang-araw-araw na routine, gaya ng kisa dati na malaya tayo ngayon, limitado ng ating kalayaan. Wala pang dati, wala pang virus, wala pang bakterya, wala itong COVID-19, ay malaya tayo makapunta kung saan gusto pumunta. Mga bata, mga senior citizen po ngayon, limitado na. Pero salamat sa Panginoon. The Lord give us enough o bastante to have joy despite of this problem, sufferings, mga hindrances, mayroong mga kakulangan, limitation sa pagsimba, paglabas ng bahay, mataas na pamasahe, sa multicab, sa tricycle, sa jeep, sa bus, at sa pag-aaral ng mga bata, ay mayroon ng modular method of school. Yung mga klase, both sa government at sa NGO, sa private institution. At mayroong age limit sa paglabas ng bahay. Na dito na sa Kalibo, Aklan ay mayroon ng ordinansa na within poblasyon Kalibo ay dapat ay naka-face mask at face shield for protection. Dahil mayroon ng mga virus na apektado na yung iba nating mga kababayan. So we need also, higit sa lahat, yung protection ng Panginoon. God's protection. In God's sovereign grace, power, and will, it will come to an end. Amen? Amen. In God's time, matatapos rin yan. Pero ngayon, God allow it to happen. God will prevail. Amen? Ang Diyos pa rin ang mananalo, ang mananaig. Amen for that. Joy in the Lord. The joy of the Lord is our strength. Joy in the Lord, yan ang title ngayong umaga. Number 1,
because of salvation's blessings. Amen. Bakit tayo magkaroon ng joy in the Lord? No? Bakit tayo magkaroon ng joy, yung kalipay, yung maging masaya tayo sa Panginoon? Bakit po? Number one, Sa pagligtas. because of salvation's blessing. So, alam mo, kung ikaw ay ligtas na ikaw, papunta tayo ng langit dahil kay Lord Jesus Christ. Yun ay bastante na na-blessing sa atin. Amen. The joy of the Lord, na hindi yan mabili ng pera, yung ating kagalakan, yung ating kaligtasan. Because of salvation's blessing, sabi ng Psalms 95 verse 1, Jesus is our rock of salvation. 1 Corinthians chapter 10 verse 4, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. Salvation is the most essential needs of every individual soul. Ito yung pinaka-essential, yung pagsimba. Church is essential. Sabi ni President Donald Trump ng Amerika, sabi niya, church is essential. Mahalaga. Higit sa lahat, ang kaligtasan ng kaluluwa ng bawat tao ay essential, mahalaga. Amen? Amen. Needs of every individual soul of God. The first call of God. Duga, gang, sa FB. Nawala yung sa FB. The first call of God, the call of salvation. John the Baptist preached, repent. Yan ang preaching ni John the Baptist. Sabi niya, repent. At yung preaching rin ni Lord Jesus. Ang preaching rin ni Lord Jesus Christ ay repent. Repent means to turn away from sins. 90 degrees. Alam mo yung 90 degrees? Yung ganon. Ikot, Patalikod. talikod, 90 degrees. Turning away, pagtalikod sa kasalanan. Old life, old sinful habit, nature must be changed and back to God. To new creation. Sabi ng Biblia, if any man be in Christ, he is a new creature. 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen. Salvation is a free gift of God. Romans 6:23, that for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Salvation of the Lord give us joy, amen? Yung kaligtasan na galing sa Panginoon ay nagbibigay sa atin yan ng joy. Amen. And in this present life, amen? Amen. Nabigay sa atin yan ng joy. Minsan sa ating buhay Kristiyano ay paano mo yun ma-express despite na mayroong nangyaring hindi naman dapat mangyari, katulad noong yung member ng Jesus is Lord Church na galing sa simbahan, nagsimba sila, yung nabalitaan doon na tatlo sila, yung nanay at saka dalawang bata ay binaril at doon sa Andagaw, napatay yung isa doon na dalaga, graduate niya ata sa college. Sabi niya, ano sabi niya? Mama Nalin? Anong nabanggit niya? Yung Lord Jesus. Hindi natin alam kung ano yun, mistaken identity. Yun ay mahirap na pangyayari. Pinagkamalan mo. Mapagkamalan. Paano mo yun sabi na, paano ka magkaroon ng joy na ganun ang nangyari? Pero alam natin, ang Panginoon ay siya ang bahala sa mga bagay na ganyan at siya ang magbigay ng aliw sa biktima at sa kanyang pamilya. Inaasahan pa naman yun. Despite of that, the Lord give us joy. Salvation give us joy and this present life. Our home is in heaven. We are just traveling through this world. Amen? Our home is in heaven. Ang ating
tahanan, ating bahay ay sa langit. We are just traveling. Tayo lamang ay naglalakbay dito. Tayo mga pilgrims. We are just traveling. Nagtatravel lamang tayo through this world. Nagtatravel lamang tayo. Kaya, kung ako kukunin ng Panginoon sa edad ni Nanay Shirley, 77 years old, at ako na ay 48, magpo-49 sa November 11. So mayroon na lang akong natitira na kung 77 ay 28. 28. May 28 years na lang. Years more. May 28 years na lang. Ay si Nay Heidi ay 63. Kung 77 siya, i-promote ng Panginoon ang edad, halimbawa, ay meron na lang siyang 14 years. 14. Wow. 14 years na lang. Hindi na tayo maghirap doon. Hindi na tayo problema doon sa housing, hindi na problema sa lupa, sa bayaran sa tubig, correct. and everything. Sa negosyo, sa mga sakit na ulo na sisingilin mo ng mga pautang, wala na yan. So, importante lang in God's time. Kaya na lang natin ang Panginoon na maghari control sa ating buhay. Our home is in heaven. We are just traveling through this world. Salvation's blessings from the Lord given to us must be offered. Must present also to our loved ones. Yung kaligtasan na meron, ako, ikaw, ay kailangan natin itong i-present sa ating mga loved ones, mga anak, mga kapatid, mga magulang, friends, neighbors, relatives, and to all people. Kaya tayo nag-involve sa world mission. First time natin, by the grace of God, na nagpadala sa Palawan Pawn Shop noong August 27, 2020. By God's grace, nagpadala tayo ng support, 50 pesos sa 11 missionaries. So, 550 yon. So, nagpadala tayo ng support na nakabili tayo ng sound system natin. Dati maliit lang. Ngayon, praise the Lord, lumaki na ating sound system. Blessing, nakapadala tayo sa mission, mga missionary. Tayo rin naman ay mission, local mission tayo. Thank you rin sa mga nagkatulong sa atin sa pag-support. At nagbigay rin tayo sa kay Brad Joseph, Bible student, 300. Imagine, mura lang pala ang charge doon, 12 pesos. Samantalang nung di ko magkamali ay 2008. Imagine, 2008 hanggang July 2020 ay pinadala ako sa bangko. Ang charge ay 50 pesos. Imagine kung i-compute mo yon, ilang 12 years times 12 months times 50 pesos. Ang laki, no? Ay, dito lang para sa Palawan Pawn Shop, mura lang pala. Oo, mura. 12 pesos lang. 12. Eh, ginagawa ko na pa-claim. sa bangko ako kapadala sa ay mahal ang charge. Eh, sa Palawan Pawn Shop parang mura lang. At nung itong August lang na gawa ko, dali, kay Pastor Floripil Tiagan, sa Palawan Pawn Shop pala siya kapadala. So, ginaya ko na lang sa Palawan Pawn Shop at nakatipid pa tayo. Palawan. 2006 pa man, or Bible student pa ako, 1998 hanggang 2002. Hanggang 2005, ay ugali ko na by the grace of God na gahan over lang ang support sa missionary. Ginaabot lang. Conforme kahit maliit. Kahit kailangan ko yon, kailangan ko sana yung pambili ng pantalon kay wala akong pantalon na maayos-ayos. Puro lang ang bigay. Kaya lang, pero hindi ako bumili. Binigay ko lang sa mga missionary. Amen? So, kung hanapin niyo yung offering natin dito, nandun na sa mga missionary. Bibigay na natin doon. Ay pag-pray lang natin, so answer pray na tayo sa sound system. Microphones na naman. Sunod. At sunod naman ay tricycle na brand new. Wow. Motor sidecar. Brand new pag-pray nyo. Kung kaibigan ko sana si Senator Manny Pacquiao eh. Barya lang yan. Correct. Pero asa tayo sa Panginoon.
by the grace of God nga nang nabigyan pa natin si Senator Pacquiao ng pulburon galing Aklan at Ampaw from Liso, Aklan. So praise the Lord. At salvation is by grace. Ano sabi ng Biblia? For by grace are ye saved through faith, not of works. Ang kaligtasan natin ay biyaya ng Diyos. Amen. Hindi sa ating mabuting gawa para walang sinumang tao yung magmapuri. Maging sa salvation is for all. John 3:16. Salvation is for all. For God, the greatest giver. Yung Diyos, siya ang the greatest na giver, nagbibigay. So love, the greatest word. So love, yan yung the greatest word, yung word na love. The world, the greatest creation, yung world, the people of the world, the greatest creation. Dahil nung nilikha ng Diyos yung langit, sinabi nila, sabi ng Diyos, and God said, let there be heaven, light, darkness, moon, stars, mga tanim, mga isda, mga punong kahoy, mga nagbubunga, mga hayop. Sinabi lang ng Diyos. Pero sa tao, hindi niya sinabi magkaroon ng tao. Hindi. Kundi, hinulman niya sa alabok sa lupa at hiningahan sa ilong, nagkaroon siya ng living sa nostril and then become the living soul. Kaya ang tao ay special, the greatest creation ng Panginoon according in the image of God. That He gave the greatest action. Ang Diyos, pag sinabi niya, ginagawa niya. Kaya action kagad siya, binigay niya. That He gave the greatest action, His only begotten Son. Amen. His only begotten Son, si Jesus. Binigay ng God the Father. Ang tawag doon, the greatest gift. Gift. Amen? Pinaka-greatest gift binigay sa atin ng God the Father, the Lord Jesus Christ, His only begotten Son. That whosoever, the greatest invitation, kahit sino, educated, uneducated, mayaman, mahirap, siya man ay kilala, siya ay ordinary lamang, whosoever sino man, lalaki, babae, senior citizen, mga bata, whosoever, the greatest invitation, believe it in Him. Believe it in Jesus Christ. Ito yung the greatest grace of our Savior. The greatest grace of our Savior. Gang. Duga. Should not perish. The greatest promise. Hindi mapahama. Ito yung the greatest promise ng Panginoon. But the greatest difference. Yung iba dito ay credit ko kay Pastor Jerry Nable. Yung iba man ay pinag-pray ko man, pinag-isipan man. What the greatest difference? Yan nadinig ko yung Pastor Nable. And then, everlasting life, the greatest position. Everlasting life, the greatest position. Amen? Ang ganda, no? World, ito yung people of the world. The 7 continent of the world. Okay lang sound natin, hindi ngungo. Okay lang sound. Okay na. Top 20 na the most populous countries in the world. At yung Philippines is top 13. Wow! Top 13 yung Pilipinas sa dami ng tao. Ang tao sa Pilipinas, ito yung latest, 109,581,078 people in the Philippines. At may dagdag pa yan. Number 1, ang 1 million is 100,000. Ang 1 billion, correct me if I'm wrong, 1 billion is 100 million. Number 1, China. Sa pinakamaraming tao. 1.4 billion people. Billion, hindi million. Billion. Tayo lang nga ay
wala nga tayo, ang tao ng Pilipinas ay hindi ka umabot yata ng 10% sa tao ng China. Could you imagine? Kung tayo man ay 10%, halimbawa ang tao sa Pilipinas, ang sa China ay more than 90%. Imagine, kadami. Daming kaluluwa. Number 2, India, 1.3 billion. Number 3, United States of America, 331 million. Ang lamang lang sa atin ng Amerika ay sobra 200 million lang. Ay ang laki naman ng Amerika. Hindi ko lang na-compute, pero malamang mga 29 siguro ka Pilipinas yan. Imagine mo naman, 29 ka Pilipinas. Ay isang Pilipinas lang nga eh. Bago nag-province. 109 o 110 million na. Mga city. Number 4, Indonesia, 273.5 million. Number 5, Pakistan, 220 million people. Number 6, Brazil, 212.5 million. Number 7, Nigeria, 206.1 million. Number 8, Bangladesh, 164.6 million. Number 9, Russia. Itong Russia ang pinakamalaking bansa sa buong mundo. Pero ang tao lang nila ay 145.9 million. Number 9 sila. Tayo, Philippines, number 13. Mexico, number 10, 128.9 million. Number 11, Japan, 126.4 million. Number 12, Ethiopia, 114.9 million. Number 13, Philippines, 109.5 million. Number 14, Egypt, yung biblical na sa Bible, Egypt. Mas marami pa pala tao ang Pilipinas kaysa Egypt. Sila lang ay 102.3 million. Number 15, Vietnam, 97.3 million. Number 16, Congo sa Africa. Nandun nga si missionary Dr. Felicidad Pulisilda, 89.5 million. Number 17, Turkey, 89.3 million. Di ba yung asawa dati ni Rupa Gutierrez, taga Turkey yun. Si Elmas. Number 18, Iran. Ito yung Iran, ito yung Persia sa Bible. Iran, number 18, 83.9 million. Marami pa tayo sa Iran, taga-Iran, at sa Turkey, sa Congo, sa Vietnam, sa Egypt. At marami pa tayo sa Germany. Ang German lang, number 19, 83.7 million. Number 20, Thailand, 69.7 million. Imagine ba, Pilipinas ay number 13 all over the world. Dami pa ng mga Pilipino, praise God. At ang daming mga missionaries sa Asian Baptist Clearinghouse pa lang ay sa 200 missionaries na yon, ang mga Pilipino doon ay I think mga 90% siguro ay Filipino missionary. Sa grupo lang yon na ginagamit nila yung facility ng Asian Baptist Clearinghouse at ginagamit yung pangalan ng clearinghouse na yan ay sa pagtulong niya sa 200 foreign missionaries and also have local missionaries. Tayo pag makakita lang ako sa Facebook na dapat kahit hindi sa Facebook na kahit tulungan na tayo naman ay mukha tayong tutulungan, pero by the grace of God ay katulong tayo. May pumunta nga dito na local missionary, pumunta dito sa bahay, tulungan ay pumunta siya dito. Ay ang anak niya, si Pastor Leonidas, ay since birth niya may sakit yung anak niya until kailan siya pumunta dito noong Lunes o Martes. O pumunta siya dito. Yun, ay may mga gamot siyang binili. Praise the Lord, na-provide naman ni Lord yung mapailan ng mga anak niya, maraming katulong. Ay, kahit tayo rin ay magbigay rin sa kanila. Kahit conforme lang, kasi kahit mukha tayong tutulungan, pero tumutulong pa rin tayo dahil yan ang gusto ng Panginoon. It's more blessed to give than to receive. Mas maganda yung tayong tumutulong kaysa tayo yung tinutulungan. Mas maganda yun na attitude dahil ang Diyos yung pinaka-the best example. God the Father gave His only begotten Son. When you are sending support for missionaries, you are giving to God.
Alam natin yan sa Matthew 28 verse 19 and 20 na sa Great Commission niya ng Panginoon. Sa Matthew 28 verse 19 to 20 na ang sabi doon ay go ye into all the world. Sa Mark yan, chapter 16, pero yung sa Matthew ay 28, ito yung Great Commission ng Panginoon. Sabi dito, the Great Commission, not Great Omission. Kasi pag hindi sinunod natin to, ito na ay maging Great Omission. Mawala na yung letter C. Kung ito ay Great Commission, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Last command ito ng Panginoon. Ang last command should not be loose command. Pag hindi ito sinunod natin bilang mga Kristiyano, bilang mga anak ng Diyos, ito ay maging loose command. At ito ay magiging great omission. So salamat, ito ay yung sinusunod natin. Marami tayong nasisira ng gospel, kahit hindi ba natin dito mapapunta dahil bawal naman ang ngayong time magparami. 10 lang ang allowed. Sabi ng Secretary Harry Roque, 10 lang ang allowed. Or iba naman ay, kung malaki naman ang auditorium, pwede sobra 10 basta mayroon lang keep distancing, social distancing, at may face mask. Naka-face mask lang at may alcohol. Tayo may alcohol naman dito. May mga face mask naman tayo, may facial band tayo. May minsan lang, hindi na tayo kaginawa. So, dapat kung hindi kaginawa, tanggalin mo lang. Pero within kalibo, paglabas yan sa public, nakalagay talaga ay huhulihin tayo ng mga nasa authority at sisitahin. So, praise the Lord. Ito ay Great Commission, ito ay last command ni Lord. Di ba, alam mo kung mamatay na nga yung mayaman, no, marami siyang anak, apo, patawag yan eh. Tapos meron siyang last will testament. Yan. Importante yan eh, patawag. Dito si Lord, meron siya ring last command rin. May last will siya, may kalooban siya na ang tao, hindi na inutos ito sa mga angels. Inutos ni Lord ito sa mga anak niya, sa katulad natin, sa mga believers na inutos niya na i-share nyo, preach Jesus Christ. I-share nyo si Lord Jesus Christ. I-share nyo ako, si Jesus Christ. Kaya yan ang ginagawa natin. Go, win souls, and make disciples. Join the Lord, number 1, because of salvation's blessing. And then the last, number 2. 2 points lang tayo. Ang mga Baptist daw kasi palaging 3 points. Pero dito, ay 2 points lang. 2 points. Join the Lord by coming in the Lord's presence. Amen. So, join natin sa Panginoon ay sa pamagitan ng coming in the Lord's presence. Ibig sabihin sa presensya ng Diyos na pumupunta tayo. Bakit kayo pupunta pa dito? Pwede naman kayo sumamba sa Panginoon doon sa bahay niyo, di ba? Pwede naman eh. Pwede naman. Kailang may utos pa rin ng Panginoon na let us not forsake the assembling of ourselves together. Huwag natin kaligtaan yung pagtitipon. Kasi pagtitipon naman natin, once a week lang naman, hindi naman araw-araw. Kailangan kasi natin yung fellowship rin. At saka marami. Hindi natin i-forsake yung assembling. Of course, yung hindi natin i-forsake rin yung gustong ipagawa ng Panginoon. Huwag kaligtaan. Yung prayer, pagbasa ng Bible, pagsishare ng Word of God, Gospel, the Lord Jesus Christ, at yung pagbibigay ng ating sariling buhay. At hindi na problema yun. Pag binigay mo na yung sariling buhay mo sa Panginoon, hindi na yung problema. Bibigay ka ng yung property mo, lupa, pera, hindi na yung problema eh. No? Ang problema niya kung yung pastor ay ginahingabot, ginroy mong property, imong parta, yun ang problema. Pero hayaan mo ang Panginoon kumilos sa kanila na huwag mong napilitin na hayaan mong voluntary na pastor, ito katulad kay Ma'am Didi Kenya, member siya ni Pastor Jerry Dables sa Bethany Baptist Church sa Makati. Meron siyang yung share niya ng lupa doon sa Barangay Halas kay tatay niya ay
1,432 square meter. 1,432 square meter, palayan yun. Mabaho ko rin. Oo. Ngayon, ibibigay niya yun sa Panginoon. I-donate niya sa church sa Panginoon. So, ibig sabihin, voluntary na bibigay niya sa Panginoon sa pamagitan ng church sa leadership ni Pastor Jerry Nable ng Litany Baptist Church. At tumutulong tayo doon, mag-process ng papers. Pero ako lang, tutulong lang. Hindi naman ako magpan sa lupa na yun na magpanggalit. Hindi, tutulong na. Ay, at least, tumutulong rin si Pastor Nable sa atin. So, tutulong rin tayo. Nawala? Okay na yun, nawala sa LT? Nawala. So, by coming in the Lord's presence, ano sabi ng Psalms 95 verse 1 and 2? O come, let us sing unto the Lord, let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come before His presence with thanksgiving, and make a joyful noise unto Him with psalms. By coming in the Lord's presence, listening in God's presence, and sitting in the presence of our God, amen? Ikaw yung nakaupo dyan sa presensya ng ating mahal na Panginoon. O come. The word come, become, comes sa Old and New Testament mentioned 2,267 times. Ang sabi ni Lord Jesus sa Matthew 11:28, Jesus said, "Come unto me, all you that labor and heavy laden." By coming in the Lord's presence through singing. Eh nga merong verse sa Bible sa Book of Psalms na pwedeng inaawitin lang, ginagawa nilang lyrics katulad ng yung verse doon na ganito, kinakanta nila, pero verse sa Bible, in thy presence is fullness of joy. Diba? Special lang pero. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. In thy presence is fullness of joy. Hanggang doon, putol na eh. Hindi ko alam yung sunod doon. It is a good thing to sing praises unto thy name, O Most High. Meron din sa Psalms 25 verse 1 and 2. Sing with me. Kung madasi ka mo magbuklat sa Bible, Psalms 25 verse 1, verse 2, and verse 4. Sabi doon, verse na yun, pero kinakanta rin. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Unto thee, O Lord, do I lift up my soul. Oh my God, I trust in thee. Let me not be ashamed, let not mine enemies triumph over me. Ada, amen o? Sa verse rin sa Bible, kinakanta rin. Meron din sa Psalms 145 verse 3. Psalms 145 verse 3. Great is the Lord and greatly to be praised. Yan. Ibang katugtong parang gano'n ang tono. By coming to the Lord's presence to give us joy through thanksgiving. Amen. Thanksgiving sa pamagitan ng pagbigay ng pasalamat. I-give natin sa Diyos ay thank you, Lord. Di ba? Magaan lang? Thank you, Lord. Thank you, God. Yan lang. Yan lang sabihin mo. Pasasalamat. Ang Diyos, maraming binigay sa atin. Binigyan ka ng kamay at paa. Merong yung evangelist, si Nick Bujicic, no arms, no legs. Pero ga-preach siya, gawali siya. Mapanood yan sa Christ Commission Fellowship. Ga-preach siya, napunta siya sa Pilipinas, Australiano. Wala siyang kamay, no arms, no legs. Ga-preach siya para sa Panginoong Hesus. Imagine, ano? Kaya, marami tayong pasalamatan sa Panginoon. May kamay ka, may paa ka, Complete. may mata ka, yung iba bulag. May tenga ka, yung iba bingi. May dila ka, yung iba pipi. May bahay ka, yung iba walang bahay. Tulad namin, walang bahay. Meron kaming blessing sa housing. Ito, bahay ni nanay. Ginawa kong house church, ginawa simbahan yung bahay ni nanay. Ano pa? Salamatan mo sa Panginoon. Mayroon kang
pastor by the grace of God. Amen. Oh. Ay, yung iba ay Nag-ampun ko sa marami mga sa Amerika, marami daw every month, every year, mga 1,000 ang pastor ga-resign. Paano mga libot ang ga-resign nga pastor sa Amerika? Bakit kaya? Samantalang dito ay kahit nahirapan na yung pastor, kahit ito sa mga Pilipino, kita na sige pa rin. With the grace of God. Meron kang mga anak. Yun, blessing yan. Iba walang Yung iba, walang anak. Meron kang mga apo. Namili, may dalawang apo. May may mga apo. Mga lalaki pa. Ano pa? Meron kang daddy at mommy. Yung ibang daddy, nasa barko. Hindi nakakasama. Nasa Middle East. Yung ibang mga daddy, nasa gira doon sa Mindanao. Meron kang mommy na nag-alaga. Meron kang lulang. Meron kang sasakyan. May tricycle. kompleto. Marami tayong dapat pasalamatan sa Panginoon. Meron tayong Word of God. Amen. Meron tayong mga gadget, may cellphone, may laptop, mga blessing ng Panginoon. Ay nagsusupport sa mission. Bigyanin tayo. Praise the Lord. Marami pa. Higit sa lahat. Binigyan tayo ng Diyos ng kapangyarihan, authority na maging anak niya. Sabi ng Biblia, but as many as received Jesus Christ, to them give you power to become the sons of God. Imagine, anak ka na ng Diyos. Kung anak ka nga ni President Duterte o President Donald Trump, tuwang-tuwa ka siguro, anak ka ng Presidente, anak ka ni Senator Pacquiao. Pero tayo, anak tayo ng Diyos. Amen? Kaya mas blessing sa atin. Meron tayong Word of God. Meron tayong Biblia. King James Version. Meron tayong Biblia. Meron tayong bagong sound system. Dati ang liit lang. Ngayon meron na tayong ginagamit. Lumaki ng ating sound system. Praise the Lord. Meron mga missionaries. May mga pastor. Meron tayong eternal life sa langit. Binigay tayo ng Panginoon. At meron tayong buhay ngayon. Buhay pa tayo. Salamat sa Panginoon. Marami tayong dapat ipasalamat sa Panginoon na ang ating ibigay lang by coming to the Lord's presence through thanksgiving. Ibigay lang natin kay Lord. Thank you, Lord. Thank you. Pagising mo sa umaga. Thank you, Lord. Thank you. Wala kang hingin. Lord, ngayong araw wala mo na akong hingin sa iyo. Ang gagawin ko lang, pasalamatan ka lang. Thank you, Lord. Prayer din yan. In everything, give thanks. With thanksgiving, let your request be made known unto God. So, prayer din God, thanksgiving ka sa Panginoon. Marami tayong pasalamatan. Bless na tayo ng Panginoon with eternal life, ng salvation, ng pamilya, ng mga kaibigan, ng mga kapatiran. Binigyan tayo ng mga believers in Christ. Kasi meron din sa Bible ng mga false brethren, mga piki pala ng mga brethren, ng mga kapatiran. Ibig sabihin piki, mga pagpiki, ito na video, Dascariot, piki, traidor, piki. Kaya meron tayong mga brethren kay Lord Jesus Christ. Meron tayong church, meron tayong mission, involvement, meron tayong bansa. Pilipinas, dami nating, tayo lang by the grace of God siguro ang may pulpito na kita ko sa Amerika man o sa Pilipinas, na ang pulpito natin ay may Philippine flag. May Philippine flag tayo. Dito pa sa gilid. Thank you, Brother Edgar. Gawa ng pulpito. Meron tayong Philippine flag. Kita dyan. Kita. May karito, no? Meron ba tayong pulpito? May Philippine flag pa, Tad-tad ng Philippine flag. Kaya, salamat tayo sa Panginoon na birikuan tayo. Mayroon tayong, salamatan natin ang Panginoon na mayroon tayong bansang Pilipinas na ang Pilipinas ay isa lang yan at ingatan natin na marami tayong mga bayani na nagbuwis ng buhay dahil sa ating bansa na Pilipinas. Alam nyo, salamat tayo sa ating mga government leaders na sila ay willing na ang ating bansa ay kanilang pinaglilingkuran. Kaya wag nating
ipalit ito sa mga tao na personal lang ang interest. Dapat ang ating mga leader ay may takot sa Diyos, mananampalataya ni Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Maraming mga mananampalataya ng mga leaders. Nandyan si Senator Manny Pacquiao, nandyan si Senator Joey Villanueva, nandyan si Pastor Dini Abante, Morisman, at meron pang ibang mga leaders, si Secretary Harry Roque. Yan, paano yan? Marami pa, no? Mananampalataya. Kahit yung anak ni Henry C. ay believers rin ni Lord Jesus Christ. Yung anak ni Henry C. Doon siya kasimba sa gatin sa Christ Commission Fellowship. Marami. At kahit yung si Vice President Mike Pence, siya rin ay umatin doon sa First Baptist Church at Hamon, Indiana. At yun ay kandidato ulit siya, Vice President. At si President Donald Trump, nung bata pa siya, maliit pa siya, si tatay niya, dinadala siya palagi sa kung saan mayroong preaching si Billy Graham, kung saan may evangelistic crusade si Billy Graham. Yung si President Donald Trump na bata pa, maliit pa, anak, dinadala ng tatay niya. Kaya kita mo, kung si Donald Trump get sa Bible, kung sa Bible, gusto niya yung sa Word of God, kay Lord Jesus, nang pangit siya sa pro-Bible siya. Pero ito namang Speaker of the House ng Amerika na babae, ay ayaw naman kung ano ang gusto ni Trump, President Trump, ginakontra naman ni Pelosi ba yun? Si Speaker of the House, ginakontra naman. Kasi ayaw niya, ginising niya yung Bible, punit niya yung Bible. Pagpunit ng Bible, no? Pagpunit ng yung leader din ng sa Amerika na kontra kay Trump, pagpunit niya, hindi niya mapunit. Hindi niya mapunit. Kaya ginawa pa ay, tinulungan pa siya ng kung silang aid doon at para punitin, imagine ano. O pinunit niya yung Word of God, mga Bible ng mga believers na Panginoong Hesus. Gusto niya kayang punitin naman yung Quran para patas. Pag pinunit niya siguro, baka dyan pa lang, patay na kagad siya. Bulagta na kagad siya. Oo, nagagawa niya sila. Pero dahil tayo, meron tayong love, hindi ginagawa. Dahil pinunit yung Bible, iba, sinusunog yung Bible. Meron pa nga doon nga, nabasa ko, nakalimutan ko yung pangalan na yung Bible, sabi niya ay susunugin niya lahat ng Bible, wala ng Bible na mag-exist. Alam niyo yung nagsabi noon, yung bahay niya mismo, ginamit na doon, gina-imprinta yung Bible. Yung bahay niya mismo, yung kontra sa Bible, yung bahay niya, ginawang imprintahan ng Bible. Tama? Hey, sabi nga ng Lord Jesus, heaven and earth shall pass away, but my words will never pass away. So praise the Lord. God bless us with life eternal, at marami pang iba. Yung mga neighbors, kaibigan natin yan. Walang tutulo sa iyo kundi yung malapit sa iyo. Dahil ang mga mahal sa buhay ay malayo. Mga magulang, missionaries, evangelists, meron tayong mga workers, meron tayong mga pagkain. Sabi ng Biblia, pag mayroon ka lang pagkain at damit, may clothes ka, may food, sabi ni sinulat ng Apostle Paul, let be content. Maging kontento ka. So praise the Lord, ang dami natin. Totoo nga yung bata doon, dala namin ng damit, dala namin ng laruan, toys, tuwang-tuwa yung mga bata. By coming to the Lord's presence, the joyful noise, 2 times binanggit yan sa Psalms 95 verse 1 and 2 with Psalms. Healthy noise that glorifying God. By coming to the Lord's presence is service to God. Yung pag-serve sa Panginoon. Through service. Helping. Yun to yung second call. Ang first call, ang unang panawagan ng Diyos ay panawagan sa kaligtasan. The first call of God ay tawagin ka para ikaw ay maligtas. Pangalawa, na panawagan ng Diyos sa iyo at sa akin ay maglingkod sa Kanya. To serve God. Sabi ni Satan kay Jesus Christ, ibigay ko sa lahat ng kayamanan na ito ng kalibutan, sanlibutan. Iyo lamang akong
sambahin. Ano sabi ni Lord Jesus Christ kay Satan? Thou shalt worship the Lord thy God. Thou shalt serve the Lord thy God. Ang Diyos lang ang sambahin. Ang paglingkuran ang Panginoon lang. Amen? By listening to God, by giving, teaching sa pagsundo, tulad na Heidi, bringing, kung wala kang madala, dali mo yung sarili mo. Preaching, cleaning, fellowshipping, tayo nagpipellowship tayo. Cooking, singing, sa social media, advertising. Di pa nga natin ito na-advertise ako yung Christ Baptist Mission Church. Kasi may bayad mo Meron din sa FB, kung i-advertise mo daw galing magbabayad ka, may bayad pala. Iba pa, serving to God brings joys in the Lord. Bring joy in the Lord. Amen? Yung pag-serve natin sa Panginoon, ito lang yung magdadala sa atin ng joy. Ay, nagpan si Pastor Yoli, nag-chat imaw kahapon, na gusto ko man sana mag-ating kayo mga senior citizen. Pero dahil mayroong may positive COVID sa Bulwang. So, mga senior citizen, 60 above, 20 below, masakit man sabihin na huwag kayong mag-ating muna, no? Although gusto ko umating kayo, kung kay Pastor Yoli pa, ating kayo. Pero masakit man sabihin na huwag muna dahil mayroong positive na galing sa trabaho sa Rua City, umuwi dito. Kaya pag-pray lang natin na huwag mahawaan yung mga kapitbahay doon. At pati tayo rin, huwag tayong mahawaan. Dahil mismo nga yung provincial director ng Capiz, yung colonel, may COVID siya. At yung gobernador ng Bulacan, si Daniel, ng Ruhas rin, si Gobernador Contreras. At yung gobernador ng Bulacan, si Daniel Fernando, yung artista, may COVID positive. So pag-pray natin na tayo rin naman ay huwag mahawaan. At pray natin sila na pagalingin ng Panginoon. At yung mga frontliner, mga doctor, nurses, at yung mga government leaders, specialist, President Duterte, Vice President Robredo, pinag-pray natin. Brings joy in the Lord. Joy in the Lord. The joy of the Lord is our strength. Joy in the Lord, number 1. Ano yung magbigay sa atin ng joy sa Panginoon? Number 1. Joy in the Lord because of salvation's blessing. Kung alam mo na save ka, masaya ka na Masaya save ako. Anak ko ng Diyos, sabi ng Bible. Lahat na tumanggap kay Jesus Christ, nang believe, anak ng Diyos, may mansion sa langit. So, kahit may problema, may mga pagsubok, may trials, persecution, suffering, ano man yan, pero kung mapa mo lang ang Word of God, pabasahan mo lang, malaking bagay na sabi na doon, lahat ng tumanggap, but as many as receive Him, to them give you power to become the sons of God. Anak ka ng Diyos. Encouragement sa'yo. Ano pa, number 2? Joy in the Lord by coming in the presence of God. At sa presensya ka ng Diyos, yan ay malaking joy na pa sa atin. For the Lord is a great God and a great King above all gods. Joy in the Lord always. At itong joy na to sa Panginoon ay inutos to ng Panginoon. Rejoice in the Lord always. At ito ay located lang sa Panginoon. Located in the Lord. Rejoice in the Lord. Kay Lord lang malocate yung rejoice. And maintain. I-maintain yung joy. Always i-maintain. Regardless ano man ang circumstances, ano man ang situation. Philippians 4:4 sabi dito, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Joy in the Lord Jesus Christ. Amen? Yes. Glory to God. Let's pray. Pray tayo. Our Heavenly Father, maraming salamat po sa Word of God. Thank you for this day. Thank you po, sweet Holy Spirit. Thank you po na binigyan niyo po kami ng joy in the Lord. Thank you sa Word of God. Thank you despite of pandemic, may COVID-19, despite of limitation, Lord, sa aming mga kilos, pwede pa rin kami makaroon ng joy dahil you provided 400
plus times na mayroong word na about joy, gladly, happy, merry, Panginoon. So thank you po. At yung joy in the Lord, yung kagalakan na to ay in the presence, in your presence, by coming in the presence of God. Sa aming mga kaibigan, sa aming mga kakilala, ikaw ba ay mayroong mga pangamba? Ipangamba ka sa kawalan ng hanap buhay, source of income, pangamba ka sa iyong seguridad, sa iyong sarili, sa iyong pamilya, maging sa pangamba mo sa kamatayan, na hindi mo alam kung saan patutungo ang iyong kaluluwa pa ikaw ay binawian ng buhay. Pero alam mo, kaibigan, pwede mo matagpuan yan sa pamagitan lang ng Panginoon Kristo. Ang sabi ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Lumapit ka sa Panginoon, sabi ng Lord Jesus, na sino malalapit sa akin ay hindi ko itataboy. So panawagan sa iyo ng Panginoon, una para sa kaligtasan. Lumapit ka lang sa Panginoon. Aminin mo lang na tayo ay nagkamali, nagkasala. Sumampalataya sa Panginoong Jesus, believe on the Lord Jesus Christ. At piliin mo siya na by faith, tanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas sa Panginoon. So sumabay ka lang sa prayer na to na ikaw ay naniniwala sa Panginoong Jesus at gusto mo siyang tanggapin bilang sariling Panginoon tagapagligtas. Para magkaroon ka ng relasyon kay Jesus, sumabay ka sa prayer, sa mixing prayer na to na pagtanggap kay Jesus Christ. I po mag-pray. Lord Jesus, maraming salamat po sa inyong salita. Inaamin ko po, ako ay nagkasala. Patawarin niyo po ako sa lahat ng kasalanan. Naniniwala po ako sa inyo, Lord Jesus Christ. Kayo namatay, inilibing, muling nabuhay para bayaran ang aking kasalanan. Ngayong umaga, ang aking desisyon, tinatanggap kita, Lord Jesus, na may pananampalataya bilang aking sariling tagapagligtas at Panginoon. Salamat po sa pangako ng buhay na walang hanggan. Salamat. Thank you po, sweet Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Tayo patuloy mag-pray. Lord God Ama, thank you po sa inyong salita. Pagpalan niyo po ang aming mga kaibigan sa YouTube man o sa FB. I-bless mo sila, Panginoon. Maging dito man, i-bless mo si Heidi Namili, Sister Pen, Sister Monique, i-bless mo si Magdalene, Hannah Gigi, si Pau Pau, Linlin, Jomar, si Brother Bong, Brother Gas, si Pitit Lord, i-bless mo si Bino, si Sister Warlin, ingatan mo rin sa Panginoon si May Norlin doon sa Paranaque, si Angel, kanilang mga pamangkin, salvation ng Panginoon, Brother Patrick, si Masi Martalia, pagpalan niyo rin siya ng good health, kanyang mga anak, mga apo, Sister Metili, mga anak doon, Mars sa Ireland, si kanyang mister, si Brother Jane Javier, kami ng Panginoon, si Michael, sa kanilang anak, ipray ng Panginoon si Kuya Kim sa Canada, si Mining, ingatan niyo rin Panginoon doon sa Canada, si KK, mayroon mga lovers namin doon sa Manila, Lord, ingatan niyo rin po sila, si Kuya Amado, Ate Inday doon sa Caloocan, Kuya Julius, si Ate Chi, ng mga anak, si Protection, si Kuya Boy, si Ate Baby, ingatan niyo rin sa Makati, si Joseph Lin, Lord, ingatan niyo rin po sa Bible College doon, safety protection, at we pray na Lord, may mga COVID doon sa Makati area, doon sa lugar nila, may positive sa COVID, we are praying din Lord God na healing, paggalingin mo po sila, Panginoon, tulungan niyo rin mga frontliner, mga nurses, doktor, gabayan mo, ingatan rin, gabayan si President Duterte, Vice President Rodrigo, ganun ang mga PNP, mga senator, mga barangay captains, mga barangay councilmen, at mga caplord, mga barangay tanod, pagpalang rin Panginoon. Mga DepEd, mga teachers, i-bless mo Panginoon, si Mama Neta, bigyan mo ng wisdom, si Brad Dennis, ibang mga teachers, sa paggawa ng mga module, tulungan sila gabayan Lord, bigyan mo